Magandang umaga po. Andito po si Chris Mortimer. Kumusta po kayo uli? Kumusta naman ang ating mga pandemic na dumating sa ating buhay? Ngayon, tayo ay magkwentuhan tungkol sa mga buhay-buhay natin. Lalo na ngayon at pandemic, itong virus ay nakakamatay. Kaya ito magkwentuhan tayo tungkol sa ating buhay-buhay. Siyempre, lahat tayo ay may problema sa buhay. Pero, ikwento ko din ang mga nangyayari sa buhay ko noon at ang mga nadaanan ko na hirap at ginhawa sa buhay noong kabataan ko. Kaya, i-share ko din sa inyo ang mga nangyayari ng mga nakaraan na taon. Pero awa ng Diyos, nakarating din tayo dito sa lugar na ito. Kaya hindi na masyado mahirap. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pagkain. Lalo na dito sa kahit saan man tayo, dito rin ako. Dito ako, ganyan din na pagkwentuhan ng mga buhay-buhay kung anong gagawin natin sa buhay natin, sa hirap na nararanasan natin ngayon. Kaya ito po, bahala na kayo kung butol-butol ang pagsalita ko. Pero ito, gusto ko kayong i-share ang mga naranasan ko noon. Kung tungkol sa pagkain, lahat tayo ay may problema. Hindi naman tayo lahat ay may pagkain kung minsan. Marami dyan at ganun din ako noon. Kaya itong naranasan ko. Kung tungkol sa pagkain, ay madaling lutasin yan kung sa pagkain. Hindi lang rice, hindi lang rice ang kailangan natin sa buhay. Kung minsan, kung masarap ang ulam natin, hindi mo na kailangan ng rice. Minsan, bread lang, tama na rin yun, isang bread, basta may ulam. At kung halimbawa man, wala kang maulam kung paano ka magluluto. Kasi ang problema natin ay sa pagluluto ng ulam. Hindi na bale ang rice. Alam ko na yun ang malaking problema. Kung saan natin kukunin ang rice. Rice, sabihin ko na lang. Hindi ko na maisip kung ano ang Ilocano o Tagalog ng rice. Pero ito, kung ulam ang pag-uusapan, madali lang yan. Pwede kang bumili ng talbos ng kamote, pumili ka ng kangkong, malunggay, masarap na ulam ng mga yan, masusustansya. Kahit man hindi ka na mag-ulam ng itlog na palagi, basta mayroon doon. Pero pwede rin ang noodles. Bumili ka ng isang packet na noodles, lagyan mo ng tubig. At kung gusto mo, maglagay ka ng itlog. I-fry mo ang itlog. Masarap yun. Ang noodles, yon ang pinakamadali na ulam. Pero kung gusto mong masarap ang lasa, bumili ka ng yung Filipino na mamasita. Alam ninyo kung ano ang mamasita? Napakasarap yan na panlasa. Maglagay ka ng kaunting, yung isang packet na mamasita, masarap yan.
ay pagkita ko sa inyo. Sandali lang at kunin natin ang mamasita na binili ko. Dito po. Saan na ba yan? Where are you now, mamasita? Ito. Mamasita. Ito palagi kong binibili para sa panlasa ng ulam. Basta meron yan, ay masarap ang ulam. Ito po ang binibili ko. Mamasitas sinigang sa sampalok. Kung gusto mong mag-ulam ng sinigang, ito maglagay ka lang, powder form ito, powder. Maglagay ka lang ng kaunting powder, may lasa na yan. Yan. Hindi mo kailangan na maglagay ng bagoong. Pag konting asin, pwede na rin yun. Ayan. Ngayon, ang masasabi ko tungkol dito sa ulam ng talbos ng kamote, napakasarap yan. Kung wala kang pambili araw-araw ng talbos ng kamote, pwede ka ring magtanim sa sarili mo. Meron ako dito, binili ko ng kamote, ang tawag dito, sweet potatoes. Yan ang tawag dito. Sweet potatoes. Meron akong 3 dito. At ito ang inuulam ko once a day. Sa isang araw, isa lang yan. Tama na sa akin. Basta meron akong ulam na malunggay. Pero bibihira nakakabili ng malunggay dito. Pero yan ang sabi ko. Kung meron kang talbos ng kamote, ay pwede yung araw-araw. At kung gusto mo ng magtanim ng kamote, sweet potato, bumili ka ng talbos ng kamote, isang bundle, itanim mo doon sa garden mo. O kaya kung wala kang garden, kasi kung concrete lahat, siyempre hindi lahat tayo may garden. Kung concrete lahat, pwede kang magtanim dito, yung talbos. Maglagay ka dito lagyan mo ng lupa, pero lagyan mo ng mga holes dito para sa tubig. Kasi kung hindi, ay mamamatay yan. Kasi siyempre hindi makalabas ang tubig. Ayan. O kaya kung gusto mong magtanim ng sweet potatoes, lagyan mo lang tubig at tirikin mo, prick mo, nasaan na yung ko. I-prick mo yan, o kaya itong gamitin mo, i-prick mo yan. Yan, prick mo. Mga 3-4. Yan, prick. Kasi pagka prick, mas madali lumabas yung mga roots. Medyo madilim. Kaya yan. Dito tayo, pwesto natin dito. Yan. Nilagyan ko ng holes dyan. Pagkatapos, lagyan mo ng tubig ito. Yan, lagyan ng tubig. Tapos ilagay dito. Yan. Pero mas maganda, lagyan mo ng dalawang mahaba na toothpick. Yan. O kaya pwede mo rin ilagay dito mas maliit kasi maliit itong patatas. Tapos lagyan mo ng tubig, kalahating tubig. Tapos ilagay mo ito.
Lagay mo ang toothpick dyan. Ganon. Ganon yan. 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 Lagyan mo ng tubig. Yan. Lagyan mo ng tubig yan. At after 3 days, hindi magtatagal. Mga 5 araw, 2 araw, magkakaroon ng roots. Magkakaroon ng dahon. Ayan. Lalo na dyan sa Pilipinas, madali na tumubo kasi mainit dyan. Kaya hindi problema. Ayan. Kung wala kang ganito na container, pwede rin ang plastic bottle. Ganyan. Yung mga plastic bottle sa tubig. Tulad ng spring water. Ang gagawin dito, gupitin. Gupitin yan. Yan. Yan, gupitin yan. Ganon. Pagkatapos, alisin ang sa taas. Ganon. May tubig dyan. May tubig. Hindi kailangan na lagyan ng holes dyan. Lagyan mo ng tubig. Pagkatapos, dito, ilagay mo itong patatas. Ganon. Yan. Hanggang dyan. Ang tubig hanggang dyan. Parang madaling tumubo ang mga dahon. Ganon. Ganon ang gagawin. Ayan yan. After 5 days, may mga dahon na. Yan. Pagka may dahon na, ilagay mo doon sa bintana para yung mga dahon na tumubo ay aakyat doon sa dinding. Ayan, ganun yan. Kung wala kang pambili ng mga jars, kasi mga mahal din yan. Kung wala kang pambili, ganito ang gagawin mo. Maghanap ka na lang ng plastic bottles. Yung mga tubig o kaya Coke. Yan. Kung meron ka namang jar na katulad nito, maganda rin yan. Pero, ito naman ay mahal din. Mahal na bibili ng mga ito. Ayan. Pero kung meron kang ganon, lagyan mo lang ng tubig. Tulad ng sabi ko, ilagay itong patatas. Yan. Lagay ang patatas. Tirikan mo ganon. Yan. Ganon. Pero lagyan mo ng kung matutumba kasi walang mag-ano sa kabila. Maglagay ka pa ng isang toothpick sa kabila para hindi matumba. Ganon yan. Pero huwag kalimutan na lagyan ng tubig. Ang tubig hanggang makarating dito sa patatas. Ganon. Pwede rin ang kangkong. Ang kangkong, ganon din. Ang kangkong ilagay mo. Lagyan mo ng tubig ito. Yung kangkong. O kaya ito, container na yan. Mas mataas yan. Maglagay ka ng dahon ng kangkong, yung may stem. At hanggang hintayin mo siguro mga 10 days o kaya wala pang 10 days. Lagyan mo ng tubig, magkakaroon ng roots. Roots. Hindi ko alam ang Tagalog ng roots. Ilocano ako. Itong mga pinapag-usapan ko ay trabaho ay ganito ang ginagawa ng karamihan ng mga Ilocano na hindi rin mayaman. Pero kailangan gamitin ang utak kung minsan. Ganun yan. Maglagay ka ng kangkong dyan. Pagkatapos,
Pagka nabuo na, ilagay mo, pag may roots na, ito, lagyan mo ng lupa. Pagkatapos itanim mo ang kangkong. Ang kangkong hindi lang pwede sa may tubig o kaya sa anong tawag doon, sa river. Ibig sabihin, hindi lang sa may mga tubig na bahagi ng kung saan man. Pwede rin magtanim sa dry land. Yan. Pagkatapos yan, marami ng dahon, meron ka ng ulam pang araw-araw. Ganon yan. Kung minsan naman, kung wala ka, may mas malaki ka na container ng tubig, mas maganda yan, mas malaki. Ganon. Ganyan po ang buhay. Kung wala kang pera na pambili dyan, kasi kailangan din ng pera. Kaya kailangan mag-isip tayo kung anong gagawin natin. Hindi kailangan pera lahat ang uubra. Hindi kailangan na kumain ka ng palaging rice, kanin. Naisipan ko na. Ang kanin ay hindi palaging pagkain na araw-araw o kaya every meal. Basta may ulam ka, kailangan mo lang maliit na kanin, kunti lang na kanin. Yan. Hindi kailangan kasi kung kakain ka ng kanin at wala kang ulam, mauubos mo ng isang isang planggana. Yan. Kaya yan ang gagawin natin. Salamat po sa inyong panonood at sana naintindihan ninyo ang sinabi ko. Salamat po.